Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan nga mga kakimpaw sa panibagong good news for Kim and Paolo Avellino ngayong maulang pong araw ng Miyerkules. So mamaya pag-uusapan natin ang lahat ng yan kasi mamaya magtataka na naman kayo mga kakimpaw. Pero bago natin pag-usapan yan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay MMJ. Sabi niya, hindi tulad ni Paolo, mahirap sa kanyang magpasalamat sa fans nila ni Kim. Pero ang bait ng Kim Pao fans sa kanya, naintindihin pa rin siya. Swerte, pinapartner kay Kim na dadala niya pataas dahil sa sipag niya, Dres. So maraming salamat po sa inyo komento, MMJ. So naiintindihan ko naman si Paolo kung bakit ganun siya, 'di ba, na hindi siya mahilig magpasalamat or hindi siya madalas nagpapasalamat. Dahil marahil ganito talaga yung kanyang attitude, kung bagay masyado siyang seryoso sa buhay, masyadong tahimik, pribado, pero deep inside na-appreciate niya po yung ginagawa nating pagsuporta po sa kanya. Diba nung nakarang interview po, sabi niya hindi daw siya makapaniwala, talagang hindi pa rin daw mag-sink in sa isip niya, na nanalo nga po siya doon sa Seoul International Drama Award. Sobra daw siya nagpapasalamat sa mga Kimpo fans, sa mga supporters na bumoto po sa kanya. So dun palang na-appreciate na natin yan. Ganyan lang talaga yung personality ni Paula Avellino. And dapat natin sigurong intindihin na lamang yon. Since love niya naman si Chinita Princess at sila po yung nagkakaintindihan off-cam or behind the camera, 'di ba? Kaya kung sino pong mahal ni Kim Chu, mahal na rin po natin bilang tayo'y supporters ng Kim Pao, bilang mahal natin silang dalawa. Kaya unawain na lang siguro natin kung bakit ganyan si Paolo. Siguro private na tao, no, seryoso masyado, pero hindi naman yun big deal sa atin, 'di ba? Kasi as long as love niya si Chinita Princess, as long as na-appreciate niya, kahit di siya nagpapasalamat yung ating effort, okay na po tayo doon. Basta tayo ginagawa natin yung part natin, supporters nilang dalawa na maipanalo sila sa lahat ng laban nila, 'di ba? Magpasalamat man sila or hindi, at least tayo nagawa po natin yung part natin bilang supporters. Kaya good vibes lang po tayo. Huwag tayo magtampo kay Paolo, okay? So maraming salamat po sa inyong komento, MMJ. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa private but not secret na relasyon ni Kim and ni Paolo Avellino. So meron na naman po tayong nabasa tungkol dyan. Sabi nga dito sa caption, may mga relasyon na hindi kailangang ipagsigawan para maging totoo. Mas pinipili ni na Kim at Paolo Avellino ang pagiging pribado kaysa maging sentro ng bawat usapan. Ngunit hindi rin nila itinatago ang respeto at magandang samahan na nakikita ng marami. Kung nakinig po kayo sa previous update natin mga kakimpaw, meron din po tayong nabasa doon na ito daw po yung pinili talagang desisyon ni Paolo na maging sekreto yung relationship na meron siya ngayon. Dahil bukod po sa masaya, genuine daw po yung connection. So ulitin ko lang ulit sa mga hindi po nakapanood ng previous update natin. Sabi dito sa kabila ng kasikatan at dami ng tagahanga, mas pinipili ngayon ni Paolo Avellino na panatilihing pribado ang kanyang personal na buhay. Ayon sa aktor, mas masaya at mas totoo ang relasyon kapag malayo ito sa usap-usapan at intriga ng publiko. Naniniwala siya na kapag tahimik at simple ang isang relasyon, mas nagkakaroon ito ng panahon para lumago at maging matibay. Para kay Paolo, privacy ang susi sa peace of mind at genuine connection. Mas pinili na niyang maging masaya, tahimik, kaysa ipagmayabang sa lahat. So ayan po mga kakimpaw, napakaganda po pala ng gustong mangyari ni Paolo, 'di ba? Pagprotekta at pag-ingat sa relationship nila ni Chinita Princess. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa ganap kay Chinita Princess and Paula Avellino ngayon. So kahit maulan, parang may shooting ata sila ngayong Miyerkules mga kakimpaw eh. Kasi isa pong director naglabas po ng picture na kung saan kahit maulan nga daw po ay may shooting sila ngayong araw po, August
12, 2026. Mula po yan kay Sir Dan Villegas. Sabi nga dito, shooting day. So meaning wala si Chinita Princess ngayong araw po ng It's Showtime. So pag wala si Kim Chu doon, alam nyo na po ang sagot. Nasa shooting po siya kahit na maulan. And eto pa mga kakimpaw, meron tayong nakita doon sa previous update natin, kaugnay nito, no? Na si Kim and Paolo po, ito yung kanilang title ng movie, A Perfect Marriage. Inilabas po yan ng isang attorney, si Attorney Georgie po mga kakimpaw. Siya ata yung producer eh. And then, sabi nga nila, surprise, eto na yung surprise. And de-reveal na, out na rin sa media or sa publiko mga kakimpaw. Tapos may tayong nakitang picture, ibinahagi nga po ni Paula Avellino sa kanyang Instagram story na on shooting sila ngayon. Eto po mga kakimpaw. Pinakita niya dyan yung camera and then yung ginagawa po nila ngayong araw. So parang nasa isang bahay po sila mga kakimpaw niyan. Tapos may nakita rin tayong picture na nakasabit po yung frame sa isang wall. Ito po yung picture ni Kim and Paula Avellino nung bata pa sila. Ayan, pinagsama po mga kakimpaw. Nakakatuwa, di ba? Makita na itong picture ni Kim and Paolo nung bagets pa sila. Magkadikit, magkasama, pinapray mga kakimpaw. So parang may kaugnayan ata sa siyensya etong movie ni Kim and ni Paolo Avellino. Kasi may nakita tayong parang love laboratory, ganyan. So, sino yung doktor, mga kakimpaw? And syempre, ayon po doon sa pinakang caption ng naturang movie, mga kakimpaw, na ano daw, science may help create life. Yes, 'di ba? Kayang-kaya po mag-create ng life, katulad po ng baby, 'di ba? Kahit hindi po dinala sa sinapupunan, pwede pong makalikha mga kakimpaw ng baby, 'di ba? But it cannot define love. But it cannot define love daw. So yun yung hindi kayang gawin ng siyensya. It cannot determine who ultimately becomes family, a perfect marriage. So ito siguro kwento ni Kim and Paolo Avellino dito, mag-asawa sila, 'di ba mga kakimpaw? Tapos baka hindi sila magkaanak, ganyan mga kakimpaw. So posibleng ganyan, 'di ba? Kaya naman mga kakimpaw, marahil ay magpapa-freeze sila ng egg ganyan or bubuo sila ng baby through science. So sobrang nakaka-excite po ng kwento mga kakimpaw. And talagang it's really official, the wait is over kasi inilabas na po ito sa publiko ni Attorney Georgie and talagang nag-enjoy or nagdidiwang ang lahat ng Kimpaw fans sa malaking announcement na to. Super big news nito mga kakimpaw and sana ay ma-approve ito ng Metro Manila Film Festival. So once na ma-approve po ito, tsaka po tayo mga kakimpaw, mga ngalap ng mga donation para po maipamigay natin yung mga, ang tawag doon, yung mga ticket sa mga gusto pong manood mga kakimpaw. So ganoon na lang, sana po maki-operate po ang lahat. By December 25 pa naman po ito mga kakimpaw sa oras na ito po ay ma-approve, okay? So paano mga kakimpaw, congratulations ulit kay Kim and kay Paolo Avellino and sana po ay matuwa ang lahat dito sa update natin ito. So yun lamang po at see you on my next vlog.